Okay. Card number 5. Card number 5 is criticism. So, ang question is, kailan nagiging mali ang criticism? Well, kailan nga ba nagiging mali ang criticism, guys? You know what? Okay lang naman ang criticism. Kailangan natin yun sa life para mag-grow. Kailangan natin ng mga taong magsasabi sa atin kung saan tayo parang pwedeng mag-improve, 'di ba? Pero habang tumatagal, na-realize ko hindi lahat ng criticism is pare-pareho. Right? Kasi may criticism na may intention. At may criticism na walang direction. Alam niyo yun? Kasi may mga pagkakataon na may nasasabi sa'yo pero kapag tinanong mo kung bakit, walang malinaw na sagot, walang explanation, walang context, walang solusyon, at walang reason. Parang binabato lang nila sa'yo yung salita. Tapos ikaw na bahala kung paano mo dadalhin. At habang ikaw mag-iisip kung paano mo ayusin yung sarili mo, hindi mo namamalayan na may dinadala ka ng bigat na hindi mo naman dapat dalhin. Gets nyo? And doon ko na-realize na hindi na yung criticism. Kasi ang tunay na criticism may direction eh. Pero kapag wala, hindi ka nito tinutulungan eh. Pinapasan ka lang nito. At parang nagiging outlet ka lang ng nararamdaman nila. You know, may realization to that. Ang criticism na may intention is nagbibigay ng clarity. Pinapakita nito kung saan kung pwede ka mag-grow, 'di ba? At paano mo ito gagawin. Pero ang criticism na walang direction, walang reason, you know, nagiiwan ng confusion, napapaisip ka eh. And napapatanong ka na rin sa sarili mo, ano na naman bang mali sa'yo? You know? Ano na naman bang kailangan mong baguhin? Like, you know? Pero wala ka naman malinaw na sagot. At doon na magsisimula yung self-doubt mo. Unti-unti kine-question mo na naman yung sarili mo. Hindi dahil may mali ka eh, kundi dahil sa may mga salitang binitawan sa'yo na walang responsibility ang nagsabi. At doon ko naintindihan na hindi lahat ng sinasabi sa'yo ay para sa growth mo. Minsan, ikaw lang yung napiling paglabasan ng bigat na hindi nila kayang dalhin sa sarili nila. You know, the hard truth is, hindi lahat ng criticism ay feedback. Minsan, emotional dumping lang. You know, emotional dumping? At kapag hindi mo ito na-recognize, ikaw yung magdadala ng emotional weight na hindi naman talaga sa'yo nagsimula. At ang pinakadelikado is, kung nasanay kang tanggapin lahat, tanggap ka lang ng tanggap, unti-unti mong nawawala na naman yung sarili mong boses. And napapalitan na ng boses ng ibang tao na hindi naman talaga para sa'yo. You know what? I am open to growth. But I will not carry words that were spoken without responsibility. If you can't explain it, guide it, stand by it, then it's not correction. It's projection.
Bigat nun, be. Card 6. Growth, perception, and old version. Bakit may mga taong hindi matanggap ang growth mo? Bakit nga ba? Kasi may point sa buhay natin na gusto lang naman nating talaga mag-share. Hindi para manginggit, hindi para magmayabang, kundi para ipakita na possible na yung mga bagay na dati pinapangarap mo lang, kaya mo palang maabot kapag nagsisikap ka. At kapag nandun ka na, natural lang na gusto mong i-share, di ba? At kapag natupad mo na yung pangarap mo, yung goals mo, di ba parang gusto mo siyang i-share, gusto mong makapagbigay ng inspiration din sa ibang tao. Hindi para manginggit or magmayabang. Kasi most of the time, alam ng mga OFW yan, na kapag nag-share ka ng kung saan ka nagpupunta, kung nag-share ka ng happiness mo, happenings sa life mo, happiness mo, nasasabihan tayo ng mayabang, mataas na ang tingin sa sarili. Like, ano bang ginawa namin, di ba? Ano bang ginawa namin for you, to you guys, para masabihan kami ng ganyang words? Kasi kami, hindi nyo kasi alam yung mga pinaghirapan namin, yung mga dugot pawis namin, and then sasabihan nyo kami ng mayabang, sasabihan nyo na kami na parang mataas ng tingin sa sarili. And also, lalo na kapag may mga sinishare kami na for work. This is work. Tapos, that's because of that work. Because social media is marami ding pagkakitaan din dyan. That's because of work. Nasasabihan tayo ng mayabang, mataas ng tingin sa sarili. Pero wala naman tayong ginagawa dun sa taong yun. Nagwo-work lang tayo. Yun, nasasabihan tayo ng ganun. I don't know, bakit may mga taong ganun? Pero alam nyo, hindi lahat ng tao ganun ang makikita eh. May mga tao na kapag nakita ka nilang nag-grow, hindi nila makikita yung journey mo eh. Hindi nila makikita yung pinagdaanan mo, yung pagod mo, yung sacrifices mo. Ang makikita lang nila yung yabang, mataas na yung tingin sa sarili. At hindi lang yun eh. Babalikan ka pa nila kung sino ka dati. Nasabihan pa nga ako ng palibhasa, hindi ka kilala ng mga friends mo ngayon kung ano ka dati. At dati, binubuli ka lang, ngayon kung saan ka na nakakapunta. Like, ano bang ginawa ko sa'yo? Diba? At dun ko naramdaman na parang hindi nila kayang tanggapin kung sino ka na ngayon. Parang kailangan dalhin mo habang buhay yung old version mo. Parang para lang maging valid ka sa paningin nila. Parang bawal ka magbago. Parang bawal ka mag-level up. Parang bawal mo tuparin yung mga goals mo. Parang bawal ka umangat. Pero hindi na ako yun eh. At hindi ko na kailangan pang bumalik sa dati para lang tanggapin nila ako. May mga taong magbibigay sa'yo ng lessons to become better. Yeah. And sa mga taong nakasama ko after ko graduate, that's my people. Okay?
after ko graduate ng college, kung sino ako ngayon, noon at ngayon, that's my people. And I love you guys. Sila yung parang nagbigay din ng daan sa akin to improve my skills, my mindset. You know, after college talaga. After college, they're my people. My realization to that, dun ko naiintindihan na ang growth, hindi lang pala personal. It's relational. Habang ikaw nagbabago, nag-iiba rin yung dynamics ng mga relasyon mo. Kasi hindi lahat ng tao kayang sumabay sa growth mo. May mga tao na mas komportable sa version mo na kaya nilang i-handle. Yung version mo na tahimik lang, mas maliit, mas hindi confident, mas madaling i-judge. Pero kapag nag-grow ka na, kapag may boundaries ka na, kapag alam mo na yung worth mo, dun sila parang nagiging uncomfortable eh. Hindi dahil may mali sa'yo, hindi dahil may mali sa growth mo, kundi dahil ang growth mo nagiging reminder ng kung saan sila nakastuck. At minsan, imbes na tanggapin yon, pipiliin nilang i-pull ka pababa. You know, sa kung saan ka nila mas kilala. Ang sakit minsan kapag yung taong matagal mo nang kakilala siya pa yung hindi makaintindi kung gaano kahirap buuin yung confidence at peace na meron ka ngayon. Wala sila sa journey mo habang inaayos mo sarili mo. Pero parang ang dali lang para sa kanilang sirain yung version mong pinaghirapan mong mabuo. Minsan yung mga taong matagal na sa buhay mo, sila pa yung hindi nakita kung paano mo binuo sarili mo ng tahimik. Kaya hindi nila alam kung gaano kasakit kapag sila mismo yung dahilan kung bakit kine-question mo ulit sarili mo. Nakakalungkot kapag yung taong matagal mo nang kilala hindi maintindihan na bago mo nakuha yung confidence na meron ka ngayon, ilang years muna ng healing at pagbangon yung dinaanan mo. Hindi lahat ng matagal sa buhay mo naiintindihan yung growth mo. Kasi hindi naman nila nakita yung mga gabi na tahimik mong binuo ulit sarili mo. And dun mo makikita kung sino ang genuinely happy for you at kung sino talaga yung attached lang sa lumang version mo. And the hard truth is, some people don't have a problem with you. They have a problem with the version of you they can no longer control. And kaya babalikan ka nila sa past mo para i-define ka, para i-limit ka, para ipaalala sa'yo kung ano ka dati. Hindi dahil yun ang totoo mong identity ha, kundi dahil yun ang version mo na hindi natitrigger sa kanila. At kapag hindi mo pinayagan yun, dun ka nila tatawaging nagbago. Pero alam niyo ang totoo, hindi ka nagbago para maging masama eh. Nag-grow ka para maging totoo sa sarili mo. You know, my past is not a weapon you can use against me. I've outgrown the version of myself. And I refuse to shrink just to stay familiar to people who refuse to grow with me. Yeah. Card number 7, understanding.
bakit kahit anong explain mo, hindi ka pa rin maintindihan? Alam nyo, may times na sinubukan ko talaga mag-explain or ipaintindi sa tao. Nag-explain ako, nag-adjust ako ng words, lahat na ginawa ko. Kaya hanggang sa umabot ako sa point ng example. At bago yon, sabi ko sa kanya, minsan, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon kung nasaan yung taong yon. Para maramdaman mo kung ano yung nararamdaman niya. Diba? Guys, try nyo yun ha. Bago kayo manghusga or mang-criticize ng tao, ilagay nyo yung mga sarili nyo sa taong hinuhusgahan nyo, sa mga taong pinagsasabay nyo ng mga negative words. Ilagay nyo yung sarili nyo dun sa taong yun. Anong mararamdaman nyo? Yun ang gusto kong mag-reflect sa kanya. Kaya yun, nagbigay ako ng example para sana makapag-reflect siya. You know, sabi ko nung time na yun, wala ka pang balak mag-abroad. Kontento ka na ba dyan sa life mo? Alam mo, hindi yung panlalait eh. Hindi yun attack. Gusto ko lang sana ma-realize niya na what if sa'yo mangyari? Gawin ko kaya sa'yo yun? Ano yung mararamdaman niyo? Alam niyo, sabi niya nun, nasaktan daw siya nun. Ay, hindi niya sinabi sa akin direct, personal. Sa, open forum na. Nasaktan daw siya nun. But then, it's just na example na dapat magbubukas ng perspective. Pero, ang nangyari, hindi siya nag-open. Nag-close siya. You know, imbes na pag-isipan yung sinabi ko, dinipansahan na agad yung sarili niya. Parang hindi na hinayaang pumasok sa point na parang hindi niya hinayaang pumasok yung point ko. At nung nag-open forum kami, sinabi niya na nasaktan daw siya. Yeah. At dun ko na-realize na hindi pala pareho ang naririnig ng tao, at ang sinasabi. Dun ko naintindihan na hindi lang lahat ng communication na uuwi sa pag-intindi. Hindi dahil mali ang explanation mo, hindi dahil kundi dahil may limit ang kayang tanggapin ng isang tao. Well, hindi ako nagsinungaling. Ang ginawa ko lang is gumamit ako ng example para mapalapit sa kanya, para mailapit sa kanya yung sitwasyon, para hindi lang niya maintindihan sa isip, kundi maramdaman din niya. Pero alam niyo, may mga tao na kapag ang isang bagay na humahamon sa perspective nila, automatic nagsiset up sila ng defense. Hindi para maintindihan. Hindi para protektahan yung sarili nila sa discomfort ng katotohanan. At dun ko na-realize, understanding is not about how well you explain. It's about how willing the other person is to question your... It's about how willing the other person is to question themselves. Kasi kung hindi sila willing mag-reflect, kahit gaano pa kalinaw ang intention mo, hindi yun makakarating sa kanila. Sometimes, people don't always misunderstand you by accident. Sometimes, they resist understanding you because accepting your point means confronting something about themselves. They're not ready to face it. And when that happens, they won't process your words as truth. They will process
they will process it as a threat. Yeah. You know, I communicated with clarity, but you receive it with resistance. And I will not carry the weight of a truth you choose not to understand. Okay, card 8. Space. Masama bang lumayo o hindi magparamdam? May mga nagtanong sa akin, bakit daw ako bigla na lang nawawala? Bakit daw hindi ako nagsasabi? Para sa akin, hindi yung biglaan eh. Parang decision yun na matagal ko nang pinipigilan. And hanggang sa dumating sa point na hindi ko na kayang i-ignore yung nararamdaman ko. Kaya ako lumalayo kasi hindi para umiwas, kundi para hindi na madagdagan pa yung bigat na dinadala ko. Kasi alam ko kapag nagstay pa ako mas lalong lalala eh. And ayoko umabot sa point na mawala na ako sa sarili ko, kakaintindi sa iba. And dun ko na intindihan na ang space, hindi siya parang explanation eh. Boundary siya. Hindi siya hinihingi para maintindihan ka ng iba. Ginagawa mo siya para maibalik mo yung sarili mo. At kapag umabot ka kasi sa point na kailangan mo ng distance, hindi na yung simpleng emotion eh. Signal na yun. Signal na may kailangan ka ng protektahan sa sarili mo. And the hard truth, you know, people will question your distance. Totoo yan. But one question their behavior that caused it. Mas madali para sa kanila i-call out yung paglayo mo kaysa harapin yung bakit ka napunta dyan. You know, I didn't live to hurt everyone. I left because staying was slowly hurting me. Okay, card number 9, pattern. Question doon is, kailan mo masasabi na hindi na mistake? Pattern na siya. You know, sa una, iintindihin mo pa eh. Iniisip mo, baka misunderstanding lang. Baka hindi lang niya sinasadya or baka may pinagdaraanan siya kaya niya siguro nasasabi yun. And dahil siguro mahalaga sa'yo yung tao, binibigyan mo ng chance para palampasin yun. Ina-adjust mo yung sarili mo hanggang sa napapansin mo parang nangyayari ulit. Same words, same actions, same feelings. And dun mo na mararamdaman yung hindi na ito bago eh. Hindi na ito isolated. Paulit-ulit na siya. At may mga pagkakataon pa na sasabihin sa'yo, Sana sinabi mo na nasasaktan ka sa mga sinasabi ko para alam ko para hindi ko na ulitin. Alam mo sa una, maintindihan mo pa yun eh. Pero habang tumatagal, mapapaisip ka rin. Kailangan ba talagang umabot sa point na i-call out yung tao bago na mapansin yung na sumusobra na? Kasi alam nyo, kasi minsan, hindi naman lahat kailangan sabihin. Minsan, kailangan marunong din tayong makiramdam. Kasi hindi porket tahimik yung tao or hindi ibig sabihin, okay lang sa kanya. At
Hindi rin ibig sabihin hindi rin ibig sabihin na dahil hindi kanya kino-confront, pwede mo nang ipagpatuloy yung mga bagay na nakakasakit. At sana rin huwag din natin gawing excuse yung sitwasyon natin para i-justify yung mga nasabi. Parang okay lang sabihin na stress lang kasi ako nung mga panahon na yun, kaya siguro nasabi ko yun sa'yo. Guys, lahat tayo may mga pinagdaraanan. Huwag natin gawing excuse yung sitwasyon natin na para i-justify yung mga nasasabi natin sa isang tao. Na parang okay lang sabihin na stress lang kasi ako kaya nasabi ko yun sa'yo nung mga panahong yun. Kasi alam nyo, yung totoo, lahat tayo stress. Kasi kahit gaano ka pa ka-stress, hindi yun nabubura ng epekto ng salitang nasabi mo eh. At hindi rin nun nababawasan yung sakit na naidulot mo. Especially buntis pa yung tao nung sinabihan mo yun. At minsan iniisip ko rin na yung mga good deeds na ginawa niya, yung mga times na naging okay siya, yung mga moments na mabait siya. At doon ako kumakapit eh. Iniisip ko baka kaya pa. Baka magbabago pa. Pero dumating ako sa point na kahit anong balik ko sa mga magagandang ginawa niya, hindi na natatakpan yung paulit-ulit na nangyayari. Kasi mas mangingibabaw na yung pattern. Yeah. Kaysa sa good moments. At dun ko naramdaman sobra na. Samantalang ikaw, alam mo yung totoo, alam mo yung kung saan nagsimula, at alam mo kung sino yung paulit-ulit na nasaktan. At dun ko na naramdaman na hindi na ito misunderstanding. Pattern na to na hindi pinipiling baguhin. And dun ko na intindihan na ang tunay na pag-intindi hindi nasusukat sa pakikinig lang. Nasusukat to sa accountability, sa kakayahang umamin, sa kakayahang mag-reflex, sa kakayahang magbago. Kasi kahit gaano pa kaganda ang usapan nyo, kung walang accountability, walang mangyayari. Words without ownership, empty lang yun. At dun ko rin na-realize na ang tunay na basihan ng isang tao, hindi yung best version nila eh. Kundi yung version nila na paulit-ulit mong na-experience. Kasi madaling maging mabait paminsan-minsan, yeah. Most of the time. Pero ang tunay na character, lumalabas sa consistency. At kapag kailangan mong kumapit sa good manners, kailangan ko ng dalayan para ma-justify kung bakit ka nananatili. Baka hindi na yun healthy eh. Kasi hindi dapat struggle ang pagpili ng manatili. And the hard truth is, some people don't just repeat patterns. They rewrite narratives. From being the one who caused the pain, they position themselves as the victim. Not because that's the truth, but because it's easier than taking responsibility. At hindi lahat ng pananahimik ay ignorance. Minsan choice yun. Choice na hindi pansinin. Choice na hindi mag-reflex. Choice na hindi magbago. At kapag mas madalas na ang sakit kaysa sa space, hindi na yung misunderstanding eh. Pattern na yun. You know, I stopped holding on to who you were at your best and starting accepting who you are consistently. Because patterns don't lie.
People just choose not to change. Remember that.